isa sa mga naisin po natin sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po ng week 4 verse 15 na sabi ni Joshua, ako at ang buong sambayan ay maglilingkod sa Diyos. At sa totoo lang po, yun din po yung pinangarap ko sa buhay na ako'y tawagin ng Panginoon na mga mahal ko sa buhay na sila po ay makasama natin sa sambat ng lingkod. At ang kahilingan ko nga po sa Diyos noon na kahit na bago sila mawala ng buhay kung wala pa sila sa kamay ng Panginoon, bago mawala o mag-rapture talaga, ay sila'y makakilala sa Panginoon. So yun po ang ating po sa isa sa mga nililipiri po sa buhay. Sapagkat nung tayo po ay wala pa sa presensya ng Diyos, wala pa tayo sa kamay ng Panginoon, so alam natin yung buhay natin noon nandiyan po sa mundo. Iniisip natin na yung buhay natin, dyan lang po talaga, magpakasasa, magpakalibay sa mga babaw nito, pero salamat sa Diyos, sa kanyang kahabagan, sa kanyang pong biyaya, na isa po tayo na binuksan ng Diyos ng ating mga pangunawa, tinawag tayo ng Panginoon, at salamat sa Diyos, narito po tayo ngayon sa kanyang danigaway na kailangan natin ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya yung po kaninang narinig natin, yung nga po, yung Revelation 1:3 na mapalad ang lumabasa, ang nakikinig at tumutupad sa mga hula, sa mga salita ng Diyos. So narinig po yung kasunod, yung attitudes yun po na mapapalad po. Malinis na puso, nakikita niya ang Panginoon. So ngayon din po, mga kapatid, sa mga salita niya na ating pong napakinggan, ngayon din po talaga ay ating pagyamanin sapagkat bakit sinabi ng Biblia na mapalad na tao ay nakikinig pumabasa sa mga salita ng Diyos. Sapagkat dito natin makikita sa banal na kasulatan ang banal na kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, dito natin makikita ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. So kaya po mga kapatid, isang halimbawa na ibinigay ng Diyos kung gaano kahalaga sa loob na Imaya, kung babasahin po ninyo ito sa chapter 8, makikita natin doon sa verse 10, the joy of the Lord is my strength. So doon sa book of Nehemiah, makikita natin na habang ang isang priest na si Ezra ay nagsasalita ng batas, in the Old Testament, yung talagang mosaiklo, at narin po, mga kapatid, kahit na umulan ng malakas, umulan po ng malakas, hindi po umalis ang mga tao. Habang sila'y nakikinig, sabi ng tunay ng ating Panginoon. Nagtiis sila na kahit sila po ay mabasa, hindi sila umalis sapagkat mahalaga sa nila na mapakinggan nila ang alatuntunin ng Diyos. Kaya sa ating kapanalunan, ng New Testament, binigyan din ng ating Panginoon Kristo doon sa Luke chapter 10, makikita natin sa mga last verses na siya ay inimbita at doon pumunta sa bahay po ni Martha, ni Maria, kapatid po ni Lazarus, at nang siya po'y pumasok doon sa kanilang tahanan, makikita natin na si Maria ay nakinig, umupo, habang nagsasalita ang ating mahal na Panginoon. So, si Martha, siya po ay nababalisa, nagiligalig. At sabi niya, Panginoon, sabihin ninyo kay Maria na ako'y tulungan dahil maraming bisita, dapat ay esposihin. Pero sabi ng Panginoon, Martha, Martha, bakit ka nagiligalig? Mas mapalad sa Maria na siya'y nakikinig ng ating mga salita. So, binigyan din ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng mga salita ng Panginoon. Ngayon, kung ating titignan doon sa aklat po ng James 1:22 hanggang 25, binagigita doon sa verse 22 na mapalad ang taong nakikinig. Pero sabi doon, kung nakikinig lang tayo, hindi natin sinusunod at hindi natin tinutupad, ating dinadaya ang ating mga sarili. So, lubusan tayo ang papalain ng ating Panginoon once na ating narinig, nabasa ang salita ng ating Panginoon at tayo ay lubusang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, bakit po
dapat nating bigyan ng halaga ang ganito pong mga bagay katulad po ng pag-aaral ng ating kapwa manggagawa na mapalat ang isang tao na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos at lumakas. Dahil dito po sa banal na kasulatan, dito natin makikita sa banal na kasulatan kung ang tao kapag siya'y namatay, kung saan siya patutungo. Dinudugtong lang po ito ngayon, kahit na konti lang po, patungkol po sa buhay ng tao. Kaya may stories po ito, ilan po, yung isa po, napakahaba po ng pila, habang po inihatid doon po sa last week, yung ibig ko pong sabihin, patay. So, meron po ilan yung nasa grupong ko, patay, na sila nga po ay dinadala na po sa cemetery at doon po ililibing. At yung katawan na yun, doon na po na ito po ay mahuhulog na. So kahapon, sa hindi nakakalam sa ating mga kapatid, kilala ninyo si Brother Edwin, pumunta dito noong minsan, itong kanyang asawa, at hindi po inaasahan na papanawin po siya. At kahapon, nag-cremate na nga po siya. So, pinakita pa nga po niya yung sisimulan at yung nga po, binili niya para sa abo. So, bakit po nasabi ko ito? Patungkol sa mga patay. Sister Tess, sabi niya, yung tito niya, si Tito Romy, no? Romy ba? O sabi niya, namatay din po. So, ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Hindi natin alam kung kailan tayo papanaw sa mundo kay Kapatid. So, kaya napakahalaga na ang mga salita ng Diyos, na katulad na yun, na ang mga salita ng Diyos, ito po ay dapat natin bigyan ng halaga sa atin. At sa banal na kasulatan, kapag ang tao ay namatay, ayon sa Biblia, sa Luke chapter 16, 19 up to 31, na dalawa lamang ang patutunguhan. Everlasting life, either nariyan po, everlasting condemnation. Ibig sabihin, walang hanggang buhay na makakapiling mo ang Diyos o walang hanggang kaparusahan. Dumating yung by throne judgment, yung dagat-dagatan apoy na sinasabi niya. Wala po sa gitna. Sinasabi nila, langit at impyerno. Yung nasa gitna daw po at, pero wala pong purgatorio. Tandaan po natin sa Biblia, buhay na walang hanggan, makakapiling mo ang Diyos. Buhay na walang hanggan, makakapiling mo ang demonyo. Dahil nasabi ng buhay na walang hanggan, kahit sa impyerno, wala na rin kamatayan. Walang hanggang ilang. So, sinakakilala kay Brother Roming. Brother Roming din po, dito na sa hindi natin nasipasama sa church. Pero, yun nga po, makabukol niya naman. So, ang buhay ng tao ay walang katiyakan. At iisa lamang ang ating buhay. At kung tayo ay mawalan ng buhay na hindi nakahanda, saan patutungo ang ating
kung hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng ating Ama, ng ating Panginoon Kristo. Dahil tayo ay sumusuway, ang patutunguhan ay walang hanggang na pausa. Totoo, mahabagin, mapagbiyaya, subalit ang sabi ng Biblia, tayo rin ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga gawa. At what yung judgment kung ang pangalan mo ay hindi nakasaad sa ulat ng buhay, tayo itatapon sa dagat-dagat apoy, araw at gabi, na walang kapahaman. Kaya kung ating titignan ang banal na kasulatan, maraming na-mention na banal ang ating Panginoon Kristo patungkol sa impyerno kaysa sa langit kung ating titignan ang gospel. Matthew, Mark, John, at narin po yung dahil ayaw ng ating dakilang Diyos na isa man sa atin ay mabulig sa impyerno o dagat-dagat. Kung bakit inilaan niya ang kanyang buhay, kung bakit sinaghirap ng dusa, tayo ay mahalaga at tayo ay niibig, minamahal ng ating. So kaya po ang Biblia, ito po ang siyang ating magiging gabay. Ito ang siyang ating magiging patnubay upang tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung sakali, kaya sinasabi ko kung sakali, dahil hindi natin hawak ang ating buhay, sa tulong at biyaya ng Diyos, na yung last breath natin na hininga, siguraduhin natin sa tulong at biyaya at abag ng Diyos na ang ating pangalan ay nananatili sa aklat ng buhay. Sapagkat hindi totoo yung once you are saved, always saved. Yung eternal security na tinanggap mo si Kristo, na kahit na ikaw ay bumalik na sa kamundo, manglalason ka na, nariyan na yung sugarol ka na, kahit na mamatay ka, kahit na binalikan mo yung mga bisyo, save ka pa, ang sabi ko niyo. Once na tayo ay mananatili sa kalooban ng ating Diyos, totoo po, hindi natin kaya. Mahina, marupok tayo. Hindi natin kaya. Kaya tayo nag-pray, humingi ng kalakasan sa ating Ama. Nariyan ang Espiritu ng Diyos. Nagsusumikap tayo sa tulong ng Panginoon. At kung tayo ay mananatili sa katuwiran, sa kabanalan, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, 100% na higit pa na ang ating kaluluwa ay mayroong kasiguraduhan sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay panandalian lamang. Kaya ang tao kapag nagkakasakit, bakit bumibili ng gamot? Bakit nagpapa-hospital? Bakit naghahanap ng magpagaling na doktor? Dahil ang tao gusto pa niyang mabuhay, ayaw niyang mamatay. Dahil mayroon siyang karamdaman. Mayroong isang tao sa ginseng, nariyan po yung lithium yun, naiingat-ingatan niya kanyang sarili na ayaw niya mamatay at sinabuhay ng 256 years.
pero siya namatay pa rin. So, ibig sabihin, mga kapatid, na anuman ang ating gawin sa mundong ibabaw na ito na ayaw man natin mamatay, pero kapag niloob na ng Diyos, hindi natin ito matatanggal. Iisa lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang kamatayan. Yung sabi ng 8:51 ng John 11:25-26, ako ang buhay ang muling pagkabuhay. Ang sino man na mamatay, bagamat siya man mamatay, ay muling mabubuhay at kailanman ay hindi na mamamatay. So, ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo sa Kanya'y dumipende, sa Kanya tayo dapat umasa, sa Kanya tayo dapat manampalataya, magtiwala, manalig, at ating isuko ng lubusan ng ating buhay at magpasakop sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, mahalaga ang ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. At tayo nagpapasalamat sa bagat biyaya at pagmamahal ng ating Ama, ng ating Panginoon Jesus, na tayo ay nakapagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon, at dahil sa Kanyang tulong at gabay, kalakasan na ibinigay sa atin, at patuloy pa rin tayo nagsusumikap at nagnanasa na mapalugdan siya sa ating mga buhay sapagkat alam natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa Kanya. Na ang ating paglilingkod at ating pagsamba ayaw natin maging ritual. Gusto natin na sa bawat pagsamba ay mabigyan ng lubog at ligaya ang ating Diyos sa ating buhay. Lubusan natin maunawaan sa gulong ng Panginoon kung bakit tayo tinawag ng Diyos. At ito isang biyaya at pagpapala at pribilehiyo na sa ating buhay na siya ang pumili sa atin. Kaya maging priority, maging prioridad, maging una sa lahat ng bagay ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang mga bagay na ating nararanasan, pagsubok man, katulad po ang nangyayari kay Sister Kat, so nariyan doon, kaninang narinig natin, ang Diyos talaga ang may hawak ng ating buhay. Kahit na wala tayong karamdaman, kung kailangan na tayo ni Lord, wala tayong magagawa. Pero kung tayo ay mawawala sa mundong ibabaw nito, uulitin ko po ang katagang ito. Sa tulong, sa biyaya na ba ng ating Panginoon, siguraduhin natin na tayo ay nasa presensya, na tayo nasa kamay ng Panginoon. At mawala man ang ating buhay, tagumpay pa rin, pakinabang ito. Yan ang dapat nating pagsumikapan sa atin. At kayo at ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ating mga ginagawa. Mga kapatid, hindi po biro-biro ang ginagawa natin ito. Ito isang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin na hindi natin dapat gawin na paglabas natin dito na Sunday Christian lang tayo, na yan yung inuman, makikinom ka, nandiyan sugalan, makikisugal ka, na yan yung mga bisyo. Hindi po. Pagsumikapan natin na ipangbuhay na ibinigay na katuwiran ng ating Panginoon sa ating buhay. Nagkakamali din tayo, maging kami man, maging ako man, ay nangangamba at natatakot. Dahil sabi ni Paul, baka sa pagkapangalan ko sa iba, ako naman ang patakwil. By mercy, by the grace of God, dahil yung kalakasan na binibigay ng Panginoon, nakakatayo kami. At hindi na rin namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas.
Kaya tayo ay dapat magtulungan, magmahalan, at tayo dapat magkaisa, at tayo ay magdalangin, na tayo ay magpalakas. Yan po ang dahilan. Kaya sana po yung ating kapatid narito na naging bisita sa gawain Panginoon at sana ito po ang pasulat na rinig ko po. Sabi nga po na yung nanay po nila ay maaari nating makasama sa susunod na pagkikita. At sana'y huwag mahandangan ng kaaway dahil ang role ng kaaway, ang nais ng demonyo maging kanyang kampon. Ang tao ay mamuhay sa kasalanan, mapariwara, upang ang tao ay maintindihan at makasama. Yan po ang gusto ng demonyo. Pero salamat sa Panginoon at narin siya na anuman ang aking nagawang pagkakasala, pagkukulang pagkakamali, ang Diyos ay hanggang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan at tayo kayang linis ng ating Panginoon. John 15:3, ang mga salita ng Diyos, ito daw po ay katulad ng tubig na pinagpapalinis sa atin. Kaya sa oras na ito, sa pagsamba natin at pag-unahin sa Panginoon, nariyan yung paglilinis ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.